Ako, namumuhi ako sa iyo, attorney. Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo, makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na may tumor yung anak niya. At milyon. Yung laway nyo, walang bisa. Pero yung luha ng nanay, hindi nyo kaya yon. Kasi hindi kayo naging mahirap. Diba? Yung umiiyak yung tatay, umiiyak yung nanay, may tumor yung anak niya, walang magawa ang gobyerno, walang magawa mga mayor, kasi limitado ang kapangyarihan sa paggastos sa isang pasyente. Dahil milyon, buhay niya. Yan. Yan ang tinatamaan ninyo ng kagalingan ninyo. Diyan kayo magaling. Oh, pumunta kayo dito. Dito kayo manood ng tunay sa sitwasyon ng tao. Oh, lahat ng mga produktong gusto magpa-endorso, i-endorso ko kayo. Pa-operahan nyo lang yung bata na yon. Puro kayo politika. Kala ko ba makabayan kayo? Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo, makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Pero yung luha ng nanay, hindi nyo kaya yon. Kasi hindi kayo naging mahirap. Diba? Yung umiiyak yung tatay, umiiyak yung nanay, may tumor yung anak niya, walang magawa ang gobyerno, walang magawa mga mayor, kasi limitado ang kapangyarihan sa paggastos sa isang pasyente. Dahil milyon, buhay niya. Yan. Yan ang tinatamaan ninyo ng kagalingan ninyo. Diyan kayo magaling. Oh, pumunta kayo dito. Dito kayo manood ng tunay sa sitwasyon ng tao. Hindi lang ha, tayo gusto nyo real talk eh. Diba? Total kayo anong tawag nyo sa sarili ninyo? Decente? Kasi kung makapangusga tayo di ibig sabihin, ikay banal. Ako'y hangal. Yeah, ganun yan eh. Ngayon, let my maker judge me later. Yeah. Hindi ko maintindihan. Talaga bang Makati ang mga puwet ninyo pag-usapang politika? Talaga bang kapag kayo'y mga bata ng politiko o tao ng politiko, ala ba sa inyo ang tinatawag na konting delikadesa na kapag oras ng dilubyo, oras ng trahedya, isasantabi natin ang mga kulay natin sa mundo ng politika? Kala ko ba public service ang gusto nyo? Kaya kayo nag-aasam na agawin ng gobyerno. Kaya kayo nag-aasam na agawin ninyo yung pwesto ng may pwesto. Kala ko gusto nyo public service. Kanina ako na-inspire. Ba't ko ginagawa yun? Sa inyo! Bakit ako na-inspire? 7 years old 7 years old. Tinulong niya, piggy bank niya, ibigay kay Isko, kay Yorme, doon sa Maynila dahil taga-Caloocan siya. Para raw ipampagawa ng bahay sa mahirap. Ako lang ba na-inspire? Tao sa mundo,
OFW, immigrants. Kapwa natin Pilipino rito. Ayan o, ang dami ko na naman pera. Mamaya, magkakakwentahan na naman tayo. Opo, dolyar. Canadian. Walang Canadian. Canadian. Kananang ka na eh. Ayan o. Diba, Hong Kong. Dolyares, money order. Kayo yan eh. Bakit? Ngayon lang ako nakakita na ang taong bayan dinodonate ang hard-earned money niya sa gobyerno na supposed to be ang hirap pagkatiwalaan. Nakarinig na ba tayo na ang tao nagdodonate ng pera sa gobyerno? Wala pa. Sa tagal ko, magdadalawampung taon na ako sa pamahalaan mahigit eh. Ala ko na, ngayon lang eh. If you can do it, why can't I? Wala kayong huwag tayong mapanghusga sa pagka dilubyo. Pag trahedya. Walang dapat ng kulay ng tubig. Eh kayo nga eh. Di ba, epal din kayo? Abe, bakit? Nagpapapicture pa kayo habang namimigay kayo ng bigas sa tali. Yung grupo na yun. Susunod, papangalanan ko kayo. Nagagalit kayo. Pinagalitan ko kayong pinturahan ninyo yung pader na may pader dito. Hiningi ko lang yun. Ipinangmalimos ko lang yun dahil dugyot yung underpass. O ngayon, sasama loob ninyo nung nagkaroon ng gobyerno na nagsasaayos lang. O dahil sa mamaan loob ninyo, o hahanapan nyo yung butas na may butas. Kahit butas ng karayom, bubutasin ninyo. Huwag po. Ako sana, kaawaan ako ng Diyos. Palawakin ng aking damdamin na unawain kayo. Pero hindi lahat ng politiko. Mahaba ang pasensya. Diba? Tapos kung mga ngatwiran tayo, baluktot. O dapat daw payagan ko ito. Ha? Dahil yung ginawa ko daw illegal. Dahil under Section 90, occupation. Di ba? May. Tapos ito maganda. Halatang halata mong masama ang intensyon. Alam niyo anong maganda? Para malaman niyo. Halatang halata mo politika intensyon eh. Pinintutap pa. Sa dami ng tinira niya sa gobyerno, yung akin, doon niya nilagay pintutap. Alam niyo bakit? Para makot yung attention niyo. O para mag-viral. O para sikat siya. Tanong, anong buti nun sa Batangas? Dahil nainis ka lang sa pagmumukha ko sa EDSA? Is that fair? Dahil minsan kung hinuli ang mga kasamahan mo? Ewan ko lang ha. Kaya walang nagkakagusto na sa inyo eh. Kaya nasusuklam na ang tao. Wala nang ginawan tama ang gobyerno. Tanong, I challenge you. Di puntahan niyo yung mga kontrata na pinirmahan. Tanong yun. Ay kaya ko ito gustong-gusto eh, sa totoo lang. Yung mga ganito. Para magpatunay na, kahit man lang sa ganitong bagay, mapatunay na talagang kahit 5 duling. Alam niyo magkano na? Humigit kumulang 50 million na. Tanong, nagtatampo ba ako sa pera? Diba, huwag kayong magkamali. Hindi totoo yun. Matino pa kaisipan ko. Pero, ano pa hanapin ko sa buhay? Basurero lang ako, naging mayor pa ako. Diba? Mga kababayan, sila naman kaya tanungin natin. Pera ng gobyerno, binili ng bigas. Picture taking, ipopost sa Facebook. Anong pinagkaiba nyo sa ibang politikong sinasabi nyong may epal? Kayo'y epal din.
the sauce for the gander is the sauce for the meat. Di mo ba? O sabi, hindi, wag mo na pansinin. Ay, hindi ko sila pinapansin. Gusto ko lang malaman ninyo, ano ba ang intensyon? Kaya yung picture, byproduct lang yan. Pero kung kinakailangan isoga ko lahat ang katawan ko, mapaglingkuran ko lang kayo ng mayos, yun, gagawin ko yun. Araw, gabi, tanghali, madaling araw. Sa akin, ang hirap ko lang, nyanyangga lang ako. O pag nyangga ko, milyon. Although, hindi ko talaga nahawakan kahit 5. Kayo, mas matindi ginawa nyo sa akin. Bakit? Pinaghirapan nyo to eh. 8 oras. Sa Estados Unidos, taga Estados Unidos ka, magbibigay ka ng $500. You know how much $500 sa isang immigrant sa Amerika? Do you have any idea? Akala nyo ba masarap ang buhay ng mga immigrant sa Amerika? Mga OFW? $500? Ha? Insurance na nila to. Upa na nila to. Grocery na nila to. $1 lang ang kita. Ang gandang tingnan. Tingnan ninyo. Walang ipon niya mga yan. Ang tanging ipon nila, yung bahay na hinuhulugan nila for 25 years. And yet, imbis na sila may masabi, o sila may mema, may masabi lang, anong ginawa nila? Kumilos. Tumulo. Ito. Kaya nga ako nai-inspire sa inyo eh. Mas pinaghirapan nyo to eh. Yung pagmamodel ko, yun. Nyanyangga lang ako doon. May pay-ups pa yun. Ready? Totoo. But the lives, yung buhay. Yung buhay, attorney. Walang mawi ang bahay. Patay lahat ang hanap buhay nila. Walang kasiguruhan kailan sila magiging normal. Kaya huwag niyo ipaglalaban ang isang mali. Hindi dapat pinayagan yung mga vendor. Yun pa eh. Dahil daw sila, bumubuo. Maganda rin daw ang layunin. Maganda layunin. Bakit? Kailan ko ba sinabing masama ang layunin? Mali yung pamamaraan eh. So, ibig sabihin, pagka illegal, judge, dahil maganda layunin, pwede na. Ay, di magtinda na rin ako ng drugs, dahil mahirap ako. Maganda layunin ko eh, pakakain ko sa anak ko eh. Ipakakain ko sa nanay ko eh. Ibibili ko ng gamot sa nanay ko may sakit. Di ba maganda layunin? O, magtitinda ng drugs. Maganda pala layunin eh. When it is patently illegal, the least thing that the government can do with regard to the issue is to be compassionate. Ibig sabihin, just. Andun ka sa pagitan ng may konting mali, may konting tama. Paano tayo makakapamukay nang hindi tayo nakakapamaris? Malamang to, abogado to ni Eddie. Affected eh. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ganyang kalaking pera ang napupunta sa mga korap na tao ng gobyerno dyan sa Recto at Juan Luna. Kaya nila magbayad ng mga organisasyon to fund and create an atmosphere na sila'y tama, na sila'y makatwira. Ito masakit. Hindi taga Maynila. Taga Makati. Kaya nga gusto ko, sana attorney, donate mo rin yung ano mo, yung mga sinisingil mo sa kliyente mo. Kayo naman kayo na lang laging tama eh. Ang gobyerno wala nang ginawang tama. Kasi gusto nyo agawin ng gobyerno. Sabi
Sabi ko sa inyo, wag ako eh. Ako na nga lang umuunawa sa inyo. Nilalawakan ko ang... O, tanong! Let's cut the long story short. Mga kababayan, kayo na humusga sa akin. Then, if that is the case, na maraming naaabot yung perang ipinamahagi ng mga pribado sa ginagawa kong pag-endorso para sa kapakinabangan ng pribado at higit sa lahat, on top of everything, kapakinabangan ng mga nalulugmok, biktima ng trahedya, then I will continue to do it. I will not stop. Mamatay ka sa inggit. O ngayon, total lawyer ka. I challenge you. Oh, taxpayer ka naman eh. Kung mali ginawa ko, hayaan ninyong panagutan ko sa batas. Kung mali ang pagtulong sa taong bayan sa ibang klase at uri at makatwirang pamamaraan na hindi ginagamit ng parabang baliwala na lang ang kaban ng bayan. Pera ng pribado. Itinulong sa tao. Mali. Then kawawa naman ako. Kung ako mali, patawarin nyo na ako. Pero kakaharapin ko yan. Kaysa puro kayo dyan, magaling lang kayo magtago sa troll nyo. Yan lang kayo magaling. Magaling lang kayo pag gusto ninyo yung argumento. Pag hindi bagay sa inyo yung argumento, iba ang dahilan nyo. Huwag kayong makasubok sa Maynila. Welcome kayo rito. Huwag kayong lalabag sa batas. Magaling ka palang abogado. Di tumulong ka sa mga mahihirap. Taka rin sa Maynila, dami may kaso, kulang ng abogado. Yun ang pagtulong. Ewan ko ba ano na ituturo sa inyo sa universidad na yan? Hindi ko talaga alam. Nagbabago na tayo. Nanahimik kami rito. Mema lang kayo. Harapin ko na lang yan. Sige, so be it. Face the consequences of my actions. But I will not stop. Ngayon ako nananawagan sa mga produkto. Pumunta na kayo rito. Totoo. Totoo. Dahil meron akong gagawin isa. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung sino man yung produkto na yon, doon nyo ibibigay. Bakit? Palibasa? Maganda bahay mo? Panatag ka na? Lahat ng mga produktong gusto magpa-endorso, i-endorso ko kayo. Pa-operahan nyo lang yung bata na yon. Puro kayo politika. Kala ko ba makabayan kayo? Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo? Makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Saan na makabayan doon? Wag ako. Wag ako. Wag ako. Wala akong masamang intention. Marami na akong pinagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako anghel. Marami akong kasalanan sa mundo. Hindi ako perfecto. Pero kung wala rin kayo masasabing matino, wala rin kayo maitutulong, manahimik kayo sa bahay ninyo. Dumito kayo. Gusto nyo maging makabayan? Umupo kayo dyan sa bulwagang bayan. Diyan kayo umupo na makita ninyo
Yung hinagpis ng tao. Hindi yan nakukuha sa PhD. Hindi yan nakukuha. Hindi yan nakukuha sa kilalang universidad. Ito ang totoong mundo. Hindi sa libro. Anyway, pasensya na kayo. I swear to God, I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. You're getting to my nerve. Napuyat ako sa inyo. Kayo, kaligayahan nyo, malaman nyo na napuyat ako sa inyo. Nag-aalala ako. Alam niyo bakit? Alam mo, masakit na portion doon. Mag-isip ka ng kung paano magiging maayos yung mamamayan mo. Paano mo maitawid sila. Pagod ka. Hindi mo na nakikita yung anak mo. Tutulog mo na lang, babiyahe ka pa ulit para kunin lang yung suspect. Dahil yung may umiiyak na mga mahal sa buhay. Diba yun? Sinuunog yung anak niya, nanay niya, yung hustisya. Wala kayo sa totoong mundo. Nabubuhay kayo sa virtual world. Wala kayo sa totoong mundo. Wala kayo sa totoong mundo. Namumuhay kayo sa bundok. Nilalayo nyo ang sarili nyo sa katotohanan at realidad ng lipunan. Ilang pantao nagdudurusa doon sa ulingan. Ilang tao kakain mamaya, tira ng tao. Ayun. Oh, masaya kayo. Magpalakpakan kayo. Nakasakit kayo ng damdamin. Yan. Yan ang hilig nyo. Oh. Binigay ko na gusto nyo. I was advised to not to confront you dahil sisikat daw kayo. But for evil to succeed is for good men to do nothing. Oh, ano ngayon? Nasaktan nyo ang damdamin ko. Oh, masaya na kayo? Ha? Picture pa more. Ayaw nyo pala sa sistema ng gobyerno. Bakit kayo sali na sali sa gobyerno? Diba? Kinakausap ko naman kayo. Ilang beses. Patago, lantad. Bakit? Diplomasya, makatwiran, normal. Hindi, wala kayong kabubusugan sa paliwanag. Kasi ang panalo ninyo, yung argumento ninyo. Kaya kayo kinamuhian. Ako, namumuhi ako sa iyo, attorney. Muhing-muhi ako sa iyo. Oh, marami salamat. At least naramdaman kong tao pa rin pala ako. Na marunong masaktan. Hindi pa pala ako matigas. Akala ko pag mayor, matigas ka na. Oh, ayan. Pagpiesta mo na. Yung aking kahinaan. O yung aking damdamin. Ayan. Approve. Palakpakan. Magsigaw kayo dyan. Subukan nyo lumabag sa batas sa Maynila.